kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan na isasaysay po ng ating pastor, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay sumasa Kanya. Pero bago ko po ipagkaloob sa inyo, si Pastor Leonides, ay tatawagan ko lang po ng pansin ang lahat po ng mga Catholic defender. Unang-una na po dito sa listahan ay ang mga cult executioner. Sila po yung isa sa number 1 na Catholic defender. Ito po ay grupo ng mga mangkukulam at mambabarang. Isa po ako sa biniktima nila, pero hindi po sila umubra sa amin. Pangalawa po dito ay si Father Darwin Gitgano. Pangatlo, si Brother Wendell Talibong. At ang pangatlo po dito, si Brother Gabriel de Guzman at Kaburnok ng factbuster.ph. Yung pong mga tinuturo nila, yung karunungang katoliko. At kasunod po dito, si Father Joseph Fidel Roura. Lahat po sila ay mga Catholic defender. At sa lahat po ng mga Catholic defender, makinig po kayo sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. At sa lahat po ng mga Katoliko at sa lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Panahon na po para malaman po ninyo ang nasa kalooban at katuwiran ng ating Ama na nasa langit. Narito na po si Pastor Leonides. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Hey. Magandang umaga, Pilipinas at buong daigdig, dahil marami ng anomalya na nagaganap sa mga iba't ibang relihiyon. Ang mga kamalian nila ay lumalantad na, dahil sabi ng Diyos sa akin, pababagsakin niya ang mga relihiyon at madadaganan ang kanilang mga membro. Kaya ang sabi niya sa akin, doon sa awit 110:1. Awit 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Dalawa na yan, Panginoon na yan, ha. Ang ama at ang anak, ang tinutukoy dyan, ha. Sinabi ng ama sa anak at sinabi ng mga anak sa akin. Sige. Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Alright. Maliwanag yan, ha. Ano yung tungtungan? Apakan ng mga paa. Ibig sabihin, wala nang value, wala nang kwenta, dahil aapakan lang kayo. Yung pumanig sa kanyang kanan. Dahil walang kabuluhan ang lahat ng inyo pinagsasalita. Para kayong mga batingaw na maalingaw at inililigaw nyo ang maraming tao. Yan ang hula ni Jesus. Ang Matthew 24:4. Ito po, Mateo Hulaan ng anak yan, ha? Mateo Kapitulo 24, talatang 4 hanggang 5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Alright. Bago niya sinalita niyan, sino ang mga kausap niya? O basahin mo, mula doon sa 20. Sa 20? Oh. 24:20. Oh. At magsipat Na yan. Pero marami siyang sinasakupan. Dahil nagkaisa sila at sila ang pumipigil
sa apat na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos na magbigay ng kapigatian sa sangkatauhan o mga tinatawag na delubyo, kamatayan sa maraming tao. Sa pamagitan nitong mga anghel na ito na umakyat sa sikatan ng araw, isa lang yan pero malaking grupo yan. Tandaan nyo Tuloy. At malibang paiklihin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Walang lamang makaliligtas. Alright. So, kailangan titigil na itong mga kaguluhan nito na dulot ng hindi pagkakaintindihan ng pagkakunawaan. Kaya nagkaroon ngayon ang kapigatian dahil walang pagkakaisa. Dahil yun na sinabi ng Diyos sa akin, bakit hindi na ibinigay ang kasaganaan? Ang tanong niya sa akin, ang sagot niya sa akin, wala pa kasing pagkakaisaan. Number 1 na po yung mga relihiyon. Bakit? Kailangan ng pagkakaisa. Kamukha yan, pag-away ninyo na Iglesia ni Cristo at kayo. At iba't ibang relihiyon pa po. Maiba't ibang relihiyon na nagtatalo-talo. Walang pagkakaisa. Kaya ang kapigatian ay nanatili. Pero kapag may pagkakaisa na, hindi na tatagal yung kapigatian na yan. Dahil po sa pagmamataasan niya at pagpapagalingan. Alright. So, pumunta tayo sa tema na gusto yung malaman. Tuloy mo. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Kita na. Mga hinirang Tandaan nyo, mga hinirang. Ang tanong, kayo ba ay mga hinirang ng Diyos? Sino po ba itong mga hinirang? Sino bang humirang sa inyo? Para mapaikli nyo ang mga bagay na ito na kapigatian na dinudulot ng Diyos sa sangkatauhan. Mga hinirang, Sino ito mga hinirang na ito? Nandun sa Pedro Kapitulo 2. Yan ang mga tinatawag na mga batong buhay. Basahin. Pedro, 2. Kapitulo 2, talatang 9. 2:1. 2:1. Kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasamaan at paano maihiwalay ang kasamaan kung kayo mismo nag-aaway pa, nagtatalo-talo pa, na walang kabuluhan? Dahil sinabi ni Haring David, lahat na gawin ng tao sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Kahit na anong pagtatanggol nyo sa inyong sarili, sa inyong relihiyon, walang kabuluhan yan. Dahil isa lang relihiyon na kailangan maghari. One world religion. Ayan, paksana ng gobyerno. Pero hindi pa niya napili kung ano ang relihiyon na pairalin. Iglesia ni Cristo ba? O Romano Katoliko? Matuwid na ba yan? Matuwid na ba kayo na dapat kayo ang isang relihiyon na tularan at manatili? nasa inyo ba ang banal na espiritu? Okay. Nasa inyo ba ang Diyos? Okay na. Para sambahin namin? Dahil yun ang sabi ng Diyos. Alright. Basahin. Doon sa awit 99:5. Awit, Kapitulo 99, talatang 5. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Alright. Hindi ba ang Diyos ay tumungtong sa bato? Nung panahon ni Moises, tumungtong sa bato at biniyak niya ang dagat. Dahil yan ang sinasamba ng mga Muslim ngayon, yung batong itim. Akala nila, nandun ang Diyos sa bato na yon. Bakit? Hindi kaya umalis ang Diyos sa bato na yon? Umalis ang Diyos sa bato na yun Lumipat sa Jerusalem, sa Bethlehem, sa bayan ng Juda. Doon lumitaw ang Diyos muli sa pamamagitan ng isang bata na tinatawag ninyong sanggol Kristo. na bagong silang na hari at hari ng kapayapaan. Di ba ganyan ang istorya? O matatalino kayo pero hindi matrace yung tunay na direksyon ng paghanap sa Diyos. Dahil kung sinabi ninyo, yung Diyos
na yan na sinasamba ninyo, nasa altar, nasa krus, nasa banig, kung saan-saan, nandun ba sa Nazareno, sinasabi nyo, na sinasamba nyo sa Nazareno, nandun ang Diyos. Totoo ba, nandun ang Diyos? O larawan lang ng Diyos? Sino tunay na larawan ng Diyos na tinutukoy? Hindi ba yun sa Henesis 1:26? Pag-aralin mabuti kayo mga cult executioner at ano pa, packbuster at kayo lahat mga defender, Mga na Katoliko. Catholic defender, pinagtatanggol nyo ang inyong relihiyon. Bakit? Dahil ayaw nyo mag-iba, ayaw nyo gibain ng Diyos yan. Bakit? Dahil marami kayong pakinabang, wala naman kayong naliligtas na tao. Lahat na namatay ninyo, ako rin nagliligtas Namatay na Katoliko, namatay na Iglesia ni Cristo, namatay na anumang relihiyon, ako pa rin nagliligtas. Tandaan nyo Dahil wala kayong kakayahan na magligtas sa mga patay. Patay man o buhay, wala kayong kakayahan. Madaldal lang kayo. Alright. Sige, basahin. Heneses Kapitulo 1, talatang 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kasi, tao ang larawan ng Diyos. Hindi ko kwadro o revolto. Maliwanag ba At anong gagawin yung tao na lalangin nila? Ituloy mo basa. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at Alright. sa mga hayop. Talinghaga lang yan Kung may kapangyarihan silang mamahala sa mga hayop, hindi pa kaya sila may kapangyarihan na mamahala sa mga tao? Bakit marami na sinabi, lalangin natin ang tao, isa lang yung sinasabi nila Bakit sa pangalawang salata, mamahala na sila? Ibig sabihin, hindi lang isa ang malalang, nakawangis nila at kalarawan. May gets yun Sa pangalawang talata, mayroon silang kapamalaan. Ibig sabihin, marami sila na malalang, hindi lang isa. Dahil yung isang larawan na yan, na siyang si Jesus, na naging Diyos, may talinghaga siya Tandaan nyo patayin nyo, gibay nyo ang templong ito, at aking ibabangon sa ikatlong araw. Sinaysay ko na yan sa mga Facebook ko sana makakuha ulit ng pagsaysay. Maayos ko ulit. Gibay nyo ang templong ito, at aking ibabangon sa ikatlong araw. Paliwanag po ng templo ay tao. Tao na giniban nila, pinatay nila. Ngayon, pangatlong araw na, papunta na sa pangatlong araw. Ilang araw ng Diyos, sabi ni Pedro, ang isang araw ay 1,000 taon. Alright. Ngayon, mula nung namatay si Kristo, meron papasok na tayo sa 3,000 taon. Dahil 2023 na, pumapasok na tayo sa pangatlo. Hindi pa kaya nakabangon si Jesus? Alright, ibalik mo doon sa Pedro 2. Ito sila, tandaan nyo na tinutukoy ni Pedro. Yung pagbangon ni Jesus, sila ito. Pakinggan yung mabuti, baka kasali kayo. Sa 9 na po ba? Tos, Sa 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. alright. Ano yung pakanasay ninyo? Yung Biblia, husay ninyong bumasa. Gatas yan na walang halong daya, pero dinadaya ninyo. Bawal na sumamba sa remulto pipilit ninyo. Bawal na masumamba sa larawan, ipinipilit ninyo. Pilit nilang dinidepensahan. Pilit yung pagtatagol. Bawal na Ito ang dapat nyo sambahin doon sa 4:22. Juan, Kapitulo 4. Tinuro naman po kasi ng Panginoon yung tunay na pagsamba Ayaw Tinuro nilang- na yung larawan niya.
Ito Sino? po. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Yan ang paliwanag yung kanyang larawan na si Jesus. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. See? Anong pagsamba ninyo? Anong pagsamba niya? Magkaiba. Iba sinasamba niya. Iba sinasamba nyo. Pero pinapanginoon nyo siya. Bakit po sinabi ng Panginoon na sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman? Dahil hindi nyo nakita ang Diyos eh. Siya nakita niya ang Diyos. Nag-usap sila ng Diyos. At siya ang ginamit ng Diyos. At ang Diyos ay nasa Kanya. Kaya doon sumasama tao. Mga tao sa Kanya dahil ang Diyos ay nasa Kanya. Eh kayo, nandyan ba ang Diyos sa inyo? Para sambay namin kayo? Para sumamba kami sa relihiyon ninyo? Nandyan ba ang Diyos sa relihiyon ninyo? Bumababa po ba sila? Bumababa ba ang Diyos sa relihiyon ninyo? Kagaya na sinabi doon sa awit 99.5, Yung pong sa Deuteronomio 4:7. Yun po ba? sige, basahin mo. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. O see, Agad siyang bababa. nandyan ang Diyos. Sa taong tuwan tawag sa Kanya. Anong bansa na Relihiyon. tinutukoy? Anong relihiyon na kinaronan ng Diyos na gaya ni Moises? Dahil si Moises, anong relihiyon niya? Wala siyang relihiyon eh. Pero yung bundok na Sinai na kinaronan ng Diyos, doon sila sumamba. At ang relihiyon na yan na tinutukoy dahil marami sila, nagkaisa sila na sumamba. Kaya meron silang legion. Kung tawagin, legion of worshippers. Like Moses and company. Tanda nyo nagsamba sila doon sa bundok dahil doon ang Diyos. Ngayon, kayo, mga Catholic defender, nasa inyo ba ang Diyos? Na gaya na sinasabi? Tuloy bumasa doon sa Pedro para malinawan kung saan naroon ang Diyos. Upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Alright. Mapagbiyaya talaga. Mapagbigay ng rekwerdo o reward sa mga taong masunurin. Mapagbiyaya talaga. Sa mga tao umiibig sa Kanya. O sa mga taong umibig sa Kanya, may binibigyan ng iba't ibang biyaya. Iba't ibang kategorya ng kaalaman. Yan ang Diyos. Ayon sa sukat ng kanyang pagkasukat. Ito na mo. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Alright. Batong buhay Hindi ba si Pedro na binigyan ni Jesus ng karapatan dahil siya ang batong buhay na tinayuan ng Iglesia ng Diyos? Yan po yun nasa Mateo 16:18. Sige, basahin mo. Yan si Pedro. Mateo Kapitulo 16, talatang 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ito O po kasi, sino ang batong buhay? Si Pedro. inaangkin po ito ng Katoliko na kaya nga po ginawa nilang unang papa ng Roma raw si Pedro. Kung nasa inyo si Pedro, nasaan yung banal na espiritu? Na inilagay niya sa iglesia. Nandun. San Juan 15:26. Yan ay nilagay niya sa iglesia niya. Itong banal na espiritu na ito na dapat sambahin. San Juan Kapitulo 15, talatang 26. Baka po 15:26. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susubuin sa inyo, mula sa aking Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. O see, espiritu ng katotohanan niya na
Siya ang magpatotoo sa kanya. Siya ang saksi niya yan. Yang espiritu ng katotohanan na yan. Siya tuloy bumasa. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo nakakasama ko buhat pa ng una. O, anong pinatotohanan ninyo? Nandiyan ba si Kristo sa inyo? Dahil yung espiritu ng katotohanan na tinutukoy yan ay padala niya. Siya ang maging saksi niya. Dahil makikita niya na nandyan yan. Nasa inyo na. Alright. Nato, tingnan mo, ang mga aliw. Ito po, 14 talatang 26 po ba? O, sige. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Mayroon ba kayo sa inyo yan, Espiritu Santo yan, na tagapagturo? Magising na kayo, ha? Kayo mga Catholic defender, ha? Maglubay-lubay na kayo, baka nililigaw niyo mga tao. Baka kayo yung mga propeta na tinutukoy na magliligaw. Doon sa Matthew 24:4. Yung sa ano naman po sa Juan 16:13. Okay, nandiyan lahat. Yan ang susunguin ni Jesus sa kanyang iglesia. Meron ba kayo niyan sa inyo iglesia? Yung Espiritu Santo na yan na magtuturo? O kayo nagtuturo? Para po madali nilang maunawaan, sa kalagitnaan po kasi ng pagmimisa ninyo at pagpupulong, bumababa po ang Espiritu Santo, nagre-revelasyon po yan, nagpapahayag ng mga Iba yung bagay-bagay misa na kasi. darating. Iba yung misa. Ang misa, gawa ng tao yan. Pero hindi alam ang kauluan ng misa. Ang misa ay dulang. Mesa, hindi misa. Mesa, dulang. Okay. Yun ang sinabi ni Jesus na ako'y kakain sa dulang. Yun pong pinakakain nila, yung ostya. Ngayon, sa dulang na yan. Plus daw po. Hindi misa. Manligaw yung salita yung misa kasi. Ang mesa, iba sa misa. Dulang Misa po ay yan, dulang. ng Panginoon. At doon niya ibibigay yung gatas na walang halong daya. Naukol sa Espiritu. Adon, gatas na walang halong daya. Yan, Biblia. Huwag yun dadayain yan dahil yan walang daya yan. Nadadaya lang. Dahil sa inyo, pagdidepende sa inyong relihiyong peke. Babasa po tayo ng may dulang dito po Sige. sa Lucas Kapitulo 22, talatang 29 hanggang 30. At kayo'y inihalal kong isang kaharian, na gaya ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang, Alright. sa kaharian ko. Dulang ay mesa. Kasi ang dulang nun, hindi kasintaas ng lamesa. Dulang lang, mababa. Ano po yung magsikain at magsiinom daw sa dulang? Mag-aral. Ayan po, napakaliwanag po yan. Puro po yung talinghaga. Dahil siya ang magtuturo. Yung espiritu na sinasabi niya, siya pa rin. Dahil magbabalik siya. At siya magtuturo sa kanyang iglesia. Ito na. Sa dulang. Mesa. Nung panahon yun, hindi mataas ang mesa. Dulang ang pangalan nila. Yan, karamihan yan sa mga Ilocos. Ang kainan nila ay mga dulang. Hindi matataas na lamesa. Nakaupo lang kayo sa sahig pag kumakain. Yan ang ugali nila nung unang panahon. Dulang lang. Alright. Tuloy po natin sa unang Pedro. Sige. 2. Sa 5 na po tayo. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Sino mga batong buhay? Yung ilalagay niya sa kanyang iglesia, kagaya ni Pedro. At si Pedro naman ay naging tahanan ng Espiritu Santo. Kaya po pala naging bahay na ukol sa Espiritu. Talaga. Okay, yun na.
Kaya si Pedro ay isang medium na ginamit ng Espiritu. Tandaan nyo. Tuloy ka po. Tuloy mo. Upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos. Ano yung handog? Ano yung handog na hain? Ang inyong sarili. Ihandog nyo sa Diyos. Hain buhay. Roma 12. Sinabi ni Pablo, Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharapang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Alright. Yan ang tinutukoy noon ni Pedro sa Kapitulo 2. Kapitulo 2. Si Basay, ituloy mo yon. Yung hirang mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay na tatayong bahay na ukol sa Espiritu. Ayan! Ang batong buhay. Paghandog nyo, sarili nyo sa Diyos, kagaya ng paghandog ni Abraham kay Isaac. Para kaligtasan ng mga tao, ang akala ni Abraham ay papatay niya si Isaac. Para ihandog niya sa Diyos para sa kaligtasan. Hindi. Kundi yung handog ni Jesus, ang kanyang katawan, na ibinigay niya sa katubusan ng maraming tao, inandog niya sa Diyos para pantubos sa maraming tao makasalanan. O yun ang batong buhay na tinahanan ng Diyos. Tandaan nyo Upang maging pagkasaserdoteng banal. Banal po, hindi balbal. Sige. Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa Alright. pamamagitan ni Jesucristo. Alright. Ituloy mo yan ulit. Nandyan na yung tatsulok. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa siyo ng isang batong panulo. Alright. Nandyan na yung Santissima Trinidad na tinutukoy nyo. Ama, Anak, Espiritu Santo. Sila ang mamahala sa buong sangkatawan. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ituloy mo. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo. Maliwanag yan Sino nagtakwil kay Jesus? Hindi ba Romano Katoliko? At sila rin po yung nagpapatay sa Panginoong Jesucristo at sa lahat Hindi ba ng mga Romano apostol. Katoliko? Yung imperyo ng Roma. Roman Empire sa world history. Itinakwil ninyo. Pinatay ninyo. Mga Romano kayo. Nasa world history po yan. Hanapin Katoliko po kayo. ninyo. Itinakwil nyo yung batong buhay. Hirang mahalaga na ang sumasampalataya sa kanya hindi mapahiya. Kaya ngayon, napapahiya kayo dahil masisingil sa panahon ninyo ang ginawa nyo sa anak ng Diyos. Kaya wag na kayo, maglubay-lubay na kayo ng kadadaldal dahil masusumbatan kayo ng Biblia. Tandaan nyo. Itinakwil nyo siya, pagkatapos sasabihin nyo siya. Totoo. Dahil yun ang sinabi ni Pilato. Noong napatay nila si Jesus, ano sabi niya? Napatay natin ang anak ng Diyos. Kaya nagbago sila Dahil napatunayan nila na anak ng Diyos, yun napatay nila. Ngayon, kagaya ninyo, nagbago na kayo. Si Kristo na sinasamba nyo. Maganda na yan, ginagawa ninyo, So, Kaya lang po may mga mali pa rin. Yung pagpapasamban lang sa mga rebulto. mali pa rin yan. Dahil si Kristo, ito, sinuro niya. Sinasamba niyo hindi nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Yan ang sinagalit ng mga Romano. Dahil ayaw nila sambahin ng Espiritu. Ituloy po natin yan. Sige. Juan Kapitulo 4, talatang 22, 23. Sinasamba ninyong hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nagagaling sa mga Hudyo. Ayaw nila. Dahil dati sila sumasamba sa rebulto. Dahil ang rebulto, pinagkakapirahan.
mahal ang bayad ng rebulto. Tandaan nyo, Eh, trilyonaryo na po sila. Bakit pa nag-ano pa rin sa naghahanap maraming pa rin? koleksyon ninyo sa inyong iglesia, yumaman na kayo, kaya ayaw yung isuko ang pagsamba sa rebulto. Ito po, sa 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Ama ay Espiritu. At ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po yung Kita nyo katotohanan? Bakit pagpipilitan nyo yung pagsamba sa rebulto? Ang liwanag yung sinabi ni Jesucristo na sinasamban nyo na ngayon. Nung araw, ayaw nila sambahin. Sino kumuro ng tinik kay Jesucristo? Papa ng Roma. Papa ng Roma. Sino yung sumampal sa mukha niya? Arsobispo. So, walang nagsasaysay sa inyo to, kaya namimiyasa kayo eh. Pinagtatanggol ninyo, Romano Katoliko, masama na ang background niya, tandaan nyo, nasa world history yan. Basahin nyo sa world history. Pati po yung mga apostol, sila rin ang nagpaano dyan. Alright. Meron po nagsaysay niya, nasa YouTube po yan, hanapin niyo po. Talaga, lahat ng mga apostol ni Jesucristo, pinagpapaday nila sa iba't ibang bansa, pinagpapalo. Paano po ipinangangaral nila yung Panginoon? Ngayon, may narinig na naman ako na bawal na ang mag-ibanghelyo tungkol kay Jesucristo. Tapos magpipilitan nyo. Alright. Ngayon, sino ang dapat natin sambahin? Hindi ba Ama? Sa Espiritu, dahil hinahanap ng Ama na gayon ang maging mananamba sa Kanya. Eh kayo, anong hinahanap nyo? Rebulto o pagkakapirahan? Ito pa po, ang nakapansin ko sa inaaral nila. Katisismo ang gusto nilang basahin O ng mga bakit tao. sinasali yung katitismo? Maliwanag Biblia ba po. yun? Maliwanag po na sinabi sambay ng Ama si Espiritu at katotohanan dahil ang katotohanan po ay banal na kasulatan. Yung katitismo ba? Biblia ba yun? Ay, inutil kayo talaga. Ang tatalino nyo. Bilib na bilib ako sa inyo. Sa talino ninyo. Ang dami yung sitas na alam. Hindi man nyo alam, may pangahulugan. Bawat sitas, may kahulugan. Tandaan nyo. Oto, maliwanag ha. 4:22. Tunay ba ito o peke? Anong pagkagaba sa katitismo at Biblia na yan? Malaki pong pagkakaiba dahil ang Biblia ay gawa po Ba't salita po ng pinag-aawayan Diyos. yung katitismo? Ang katisismo po ay gawa lang ng isang pari. Doktrina lang yan ng mga pare, hindi si Kristo. Maliwanag ba? O baka nalalabuhan pa kayo. Doktrina ng mga pare, hindi si Kristo. Ito ang doktrina ni Kristo. O, 4:22. Tuloy po natin yung unang Pedro. Sige, Dito na sige. po tayo sa 8. At batong katitisuran at bato na pangbuwal. O, talaga, may buwal kayo ngayon. Dahil mabubuwal na yung relihiyon nyo. Dahil peke yan talaga. Hindi yan ang tunay na relihiyon. Di po ba yung Papa ng Roma nangunguna na po sa pagbubuo ng bagong reliyong Krislam? O ngayon, gagawa naman kayo ng bagong relihiyon, Krislam, pasunurin na naman yung lahat ng tao sa mali. Ano kayo klaseng tao? Matalino ba kayo talaga? Ang tatalino nyo. Yun po ang gagamitin po nila, yung third temple na po na ginawa nila. Gawa na po yung third temple nila. Hindi nyo alam mga templo ng Diyos ay tao. O yun, si Pablo nag-explica ito ha. Corinto 3:16. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Alright. Sino po ba yung mga inyo na yan? Ano, nakatemplo ba sa inyo ang Diyos o demonyo? Siya sa inyo, sarili nyo. Sabi ni Pablo,
Baka hindi na kayo templo ng Diyos. Templo na kayo ng demonyo. Di ba yung binasa nyo kanina? Doon sa, Galacia 1.8. May narinig ang umasa yan eh. Galacia 1.8. Ito po, Galacia 1.8, basahin po natin. Galacia, Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Gusto yung matakwil? Sila pala. Katekismo ang pinapangaral niyo eh. Katekismo, hindi ebanghelyo ni Kristo. Gusto niyo matakwil? Kasi po ang pamagat po ng programa nila, Katuroang Katoliko. So, Karunungang Katoliko, yun po. hindi ka ang Kristiyano. Katuroang Kristo. Hindi katuroang Kristo, katuroang Katoliko. So, peke na yan talaga. Kaya maglubay-lubay na kayo. Wala kayong ibubuga diyan sa Biblia na yan. Dahil yan, Biblia na yan, ang magpatotoo. Kaya po ito po sabi ni Apostol San Pablo sa kanila, Kapitulo 13, talatang 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Yan po ba? Oo. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y itinatakwil na. See? But si Kristo Jesus, naghahanap siya ng taong masisilungan. Tandaan nyo naghahanap siya ng taong gagamitin. Unang-una yung mga matatalino. Basahin mo. Yan po ang sinabi ni Apostol San Pablo dito po sa Roma, Kapitulo 3, Kapitulo 6, talatang 13. Yung pong pagagamit niyo yung kanyang katawan. Hindi, yun sa Matthew 24. Yung naghanap siya ng aliping tapat. Ay, sa Mateo, Kapitulo 25 po yun. Mateo, Kapitulo 25. Kaya bilib ako sa inyo eh. Matatalino kayo eh. Ang problema, mukhang hindi kayo tapat. 24, talatang 45. Ito po. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Talihaga po ito. Pagkain, mangaral ng katotohanan dahil siya'y tapat at matalinong tao. Naku, marat na ng Panginoon na kayo, ganun na parati ang ginagawa. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ipamahalan niya sa kanya ang lahat ng pag-ari. Sino yung pag-ari niya? Sa katauhan. Ito, Espiritu na po yung Panginoon. Ngayon, at gagamit po siya ng mga tao, yung po mga nung wala templo. pa ang Panginoon, Ama pa lang ang sinasamba ng tao. Sino pinagkatiwala ng Ama? Hindi ba si Jesucristo? Alright, basahin mo. Doon sa Matthew 28:18. Pagbutin magbulay-bulay kayo mga executioner. Cult executioner, mga Catholic Catholic defender. defender. Pinagtatanggol nyo relihiyon yung peke. Sige tuloy. Mateo Kapitulo 28, talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus at sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nakita nyo na. Nung wala pa si Jesucristo, Ama ang namamahala sa lahat ng tao. Nung nandyan na si Jesucristo, siya ang pinagkalooban na mamahala sa lahat ng tao. Kaya nga po ito rin ang sinasabi ko sa lahat po ng mga Muslim na hindi po naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang kaisa-isang propeta na nagtagumpay at lumuklok sa kanan ng Ama. Kasi tao na yun. Ngayon, ito ang dasal ni Kristo nung buhay pa siya. Sa San Juan 17, ang tawag sa English Bible, Lord's Prayer. Anong dinasal niya? Ama, yung mga ibinigay mo sa akin, kung saan ako naroon, doon naman silang kasama ko.
San Juan 7, 24 ata, 26. Ito po, meron din po rito sa Juan 14 talatang 3 hanggang 4. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At Alright. Liwanagin natin. Saan naroon nga si Kristo? nasa kanan ng Ama, Dahil nagbalik na. Nasa kanan ng Ama. Pero saan siya ngayon sa ating panahon? Hindi ba maliwanag na namili siya ng taong tapat, at matalino. matalino, at siyang inilagay niyang mamahala? Ulit. O, kilala mo yung tao na yan? Kung di nyo kilala, pag mo din nyo mangilala. Para sa gano'n. Doon kayo sumamba kung saan siya naroon. Sa madali pong salita, ang Panginoong Jesucristo po'y matagal na pong bumalik at mayroon po siyang taong ginagamit na kanyang templo. Kaya nga, ang maliwanag, saan siya naroon? Nasa inyo ba? Ba't di naman pakilala sa akin na nasa inyo na si Kristo at ako'y sasamba? Ibig sabihin po ng pastor, kung sa inyo daw po bumababa ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo, pupunta po kami sa inyo. Talaga. Dahil sa kalagitnaan po ng pagpupulong, bumababa po ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Alright, ang tanong na kanina ni Moises anong bansa na may Diyos na napakalapit sa kanila, kailanman tayo tumawag sa Kanya? Agad siyang sasagot. Alright, saan? Anong relihiyon ngayon? Ang bansa ay relihiyon. Sa inyo po ba? Nasa inyo ba ang Diyos? O nasa amin? Kung nasa amin, dito kayo sumamba. Nandito, Dahil sabi na nyo sa akin, ipakilala mo ako sa kanila para wala nang may dadahilan pa sa kanilang makasalanan. Kaya pinakikilala ko na nga sa inyo na nasa akin ang Diyos. Ito ang kanyang kaharian, Kingdom of Heaven na. Gayon ang dinasal ni Jesucristo na dumating nawang kaharian mo. Nung panahon niya, hindi nakarating dahil pinatayin ninyo siya. at ito po, ulitin ko po yung sinabi po ni Haring David dito po sa awit 99.5. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Hindi Sino ba po yan yung ang tungtungan? sinaysayin ni Isaias? Ang langit ang aking luklukan, Ayan po. ang Sorry na. lupa ang aking tungtungan. Saan nakatungtong ngayon ang Diyos? Lupang banal. Yun ang sinasabi ni Pedro, yung hirang malaga. Mahiwaga po kasi ang banal na kasulatan at puro talinghaga. Alright. Kaya hindi nyo po ito maintindihan. Talagang di maintindihan dahil matalinghaga yan. Basahin po natin Isaias Kapitulo 66 talatang 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan. Ano pa ibig sabihin nun? Ang inyong kaluluwa, ang aking luklukan. At ang lupa ay aking tungtungan. Kita na. Lupa Yung po. katawan mong laban, siya ang gagamitin niya. So, sa makatuwid po pala, yung kanyang templo. Yes! Hindi lang kayo makaintindi. Paano kasi? Yayabang nyo kasi. Bilib naman ako sa inyo. Ang tali-talino nyo. Kaya lang, lumilitaw kayong bobo. Kaya po sinabi po niya, ito po sa, yung sumunod po, Balik mo doon sa Pedro. Pedro. Yung hirang malaga. Sa 9 na po tayo. Hindi ba? Ako yung ilalagay sa siyo ng isang batong panulok. Ay, nabasa na po natin yun. Kasi balik mo. Aking ilalagay sa siyo ng isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga. Di ba Pangulo si Jesus? Sa tatsulok, yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Nasa sa sulok. Pangulo yan. Nalagay sa tatsulok. Ito naman po, Na ginabayan ng Ama at ginabayan ng Espiritu Santo. Yan ang hiwaga ng tatsulok.
Ito po sa lahat po ng mga born again na hindi po naniniwala sa Santissima Trinidad. Ito po yung hiwaga ng Biblia na hindi nyo po nalalaman. Santissima Trinidad po ang isinasaysay ng pastor. Yung tatsulok, yan po yan. Ano ibig sabihin yung Santissima Trinidad? Magnificent Three. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Makapangyarihang tatlo. Magnificent Three. Alright. Makapangyarihan yung Ama, makapangyarihan yung Anak, makapangyarihan din ang Espiritu Santo. Ngayon po, Silang naliwanagan nyo tatlo na ay po. nagkakaisa. Ngayon, sa panahon natin, wala na yung anak. Tandaan nyo itong hiwaga ng Biblia. Nasa panig na siya ng Espiritu Santo. Nasa panig na siya ng Ama. Open na yung pangatlong sulok. Sino ngayon ang tatayo na mamahala sa lahat ng laban? Kayo ba? Ang gobyerno ba? O yung bagong tatag po na one world religion. Mag-isip-isipan yung mabuti. Yung one world religion, gobyerno, o yung religion ninyo, siya ang lalagay doon sa tatsulok, mukhang masisira na tatsulok. Dahil wala naman kayo kapangyarihan. Hindi ka mukha ni Jesus, manggagamot. Gumagawa ng himala. Kayo ba? Nanggagamot kayo? Gumagawa kayo ng himala? Dahil bibigyan kayo ng Diyos ng kapangyarihan. Bilang kayo kabilang sa tatsulok. Tandaan nyo Kaya nga po sabi ng Apostol Pedro dito po sa 8, at batong katitisuran at bato na pangbuwal. Talaga, ibubuwal ko lahat kayo. Tandaan nyo yan. Yung mga sumasalangsang po, mabubuwal Mapapahiya talaga. kayo sa akin. Sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail. Suwail kayo kasi hindi kayo marunong sumunod. Ang liwanag na, sabay nyo sa Espiritu. Ayaw nyo. Pilit kayo sa rebulto. Suwail kayo talaga. Na dito rin naman sila itinalaga. Ganyan kayo. Yan ang destiny nyo talaga. Ayaw nyo kumilos Sinabi na nga ni Jesus, sasabay nyo ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po minsan sinasabi ng pastor, mas madali para pong iligtas yung mga taong namatay na, yung mga kaluluwa, kaysa sa mga taong buhay pa daw po. Lalong-lalo na yung mga, may mga doktrina na ayaw na pong Maniwala tumanggap ng kayo ibang aral. na marami ng kaluluwa ng patay sa inyo. Iniligtas ko na, milyon-milyon. Kahit na sa iglesia. Pero, alright. So, gusto pa inayag ba ninyo ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Tatlo ang katotohanan. Tandaan nyo nandun sa 1:1. 6. 5-8. Yung tatlo ang Espiritu Yun ba nga po. totoo? Sige. Unang Juan, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 8. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. O, sige. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. O. Sila rin. Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung tubig, siya yung anak. Mahiwaga rin po ito, talinghaga rin po. Patutuhanan siya ng Ama. Anong patutuhanan ng Ama? Ito ang anak kong kinalulugdan. Siya nyo pakinggan. Yan ang patutuhanan ng Ama. At sinaksihan siya ng mga banal na Espiritu. At ang mga banal na Espiritu ang pumatnubay sa kanya. Tandaan nyo Pinaglingkuran siya ng mga banal na Espiritu pagkatapos niya nanalo kay Satanas. Nandun sa San Juan 4, 8-9. Noong pagkatapos na usigin ni Satanas at hindi natalo si Jesus, umalis Satanas at pinaglingkuran siya ngayon ng lahat ng mga anghel. Ngayon po bang sa Mateo 4:8? Oo. Mateo Kapitulo 4,
talatang 8. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Alright. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. O yun. Tandaan niyo yung mga banal na espiritu, pinaglingkuran siya, pati ang Ama, pumasok sa kanya. Nandun sa Juan 14, 11. Sa 10 po dito, "Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa." Malinaw Sinong pumasok kay Jesus? Ama. Ama at sa Ama, banal na espiritu. Maliwanag nung tuksoin ni Diablo at hindi nanalo, iniwanan niya at mga banal na espiritu ang umalili kay Jesus na pinaglingkuran siya. Alright. Ganon din mangyayari sa ating panahon. Wala na yung anak, nasa panig na espiritu, nasa panig na ng Ama. Kayo ba ang tatsulok ngayon? Kayo mga Katoliko, kabilang ba kayo sa tatsulok? Dahil yan ang pinangalandakan nyo, Santissima Trinidad, pero hindi nyo alam kung anong kaulugan. Nasa inyo ba ang Espiritu Santo? Nasa inyo ba ang Diyos? Bumababa po ba sila sa inyo? Bumababa ba sila na sa inyo? Yan ang tanong. Kung bumababa sila sa inyo, Sasamba kami sa inyo. nasaan ba kami yan? Mga ingot. Bakit? Diyos ba lang? Matataka kayo, susuluin nyo ang Diyos. Buhaya ba kayo? Para kayong mangke. Pumarito po kayo Kung wala sa inyo ang Diyos, dito kayo pumunta. at iparirinig ng pastor ang tinig ng Ipakikilala Ama. ko ang Diyos sa inyo. Dahil yan ang usapan namin. Ano sabi ng Ama sa akin? Ipakilala mo ko sa Kanya. Ito na. Kaya pakilala ko siya sa inyo. Dahil yung Diyos na hindi nyo kilala, ipakikilala ko sa inyo. Yun ang sabi ni Pablo. Yun po sa Deuteronomio 4:10. Ipaparinig niya yung kanyang tinig. Talaga. Yan ang paksa ng Diyos. Na iparinig niya kanyang tinig sa inyo. Para Deuteronomio maganap yung sinabi ni Pablo sa Hebreo. 3:15 3:15 po ng Hebreo. Kung marinig nyo ang kanyang tinig, dahil parinig ko siya sa inyo. Tinig lang. Dahil hindi makita, bulag kasi kayo Basahin na po natin yung Hebreo, Kapitulo 3, talatang 15. Samantalang sinasabi, "Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi." Ito po kasi yung mga sinasabi ng iba't ibang reliyon. Mga karumal-dumal yan na espiritu. Bintangero, mayan. Hindi ba bawal ang magbibintang? Makasalanan yan. Yung mga loko-loko na yan, bintangero. Pumunta po kayo rito at suriin po ninyo ang bawat espiritu. Yun po sabi ni Apostol Juan, Evangelista. Suriin nyo. Sila sa Diyos. Unang Juan 4:1 Hindi po. bawal manuri. Patakaran yan Suriin nyo ang bawat espiritu. Alright. Ngayon. Padating na yata yung pasyente. Satisfied na ba kayo dyan? O hindi pa? Talaga ba matigas ang ulo nyo? Mahilig kayo mangbola sa mga tao? Maliwanag yung sinabi ni Jesus sa Matthew 24 na iniligaw nyo ang mga tao. Kayo, hindi ko kayo nililigaw. Dumito kayo at ipakilala ko sa inyo ang Diyos ninyo. Dahil ang Diyos ninyo ay Diyos ko rin. Tandaan nyo. Sinabi niya sa akin, mahal niya kayo lahat. Kahit na makasalanan kayo, magsisila kayo, patatawarin niya kayo. Yun ang sinabi niya doon sa Isaias 1:18. Huwag kayong makumpisan sa pare dahil walang karapatan, mamatawad yan.
Magsiparito kayo ngayon at kayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Mga talinghaga po ito. Sige. Meron po. Kung, Ano po ibig sabihin? ito na mo basa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O, see? May buti ba ang lupain ngayon? Masama na ang lupain ngayon. Ito pong ibig sabihin ng 18, kung kahit gaano para po kabigat ang inyong mga kasalanan, na makapal para po sa mukha ninyo yung mga nagawa ninyong kasalanan, patatawarin pa rin po kayo ng Diyos kung kayo po magsisisi at magbabago at magbabalik loob kayo Kung sa basahin ating nyo sa Panginoon. Gawa, Kapitulo 2, sinirmonan ni Pedro yung mga tao nagpako sa krus ni Yesu Kristo. Ano sinabi nila? Anong gagawin namin ngayon? At ang sabi ni Pedro, magsisi kayo. Ito po, Gawa Kapitulo 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O yan, ang mga sinumbatan ni Pedro. At nagsisi sila. At tinanggap nila Espiritu Santo. Yun din na gawin ninyo. Para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Dahil mahal niya kayo, Diyos eh. Gusto niya magbalik kayo lahat sa Kanya. Kahit na makapal pa sa mukha niyo kasalanan niyo, patatawarin kayo. Kamukha ni Pablo. Bakit si Pablo? Abogado, pumapatay yan. Pinatay niya San Esteban eh. Pero pinatawad pa rin siya ng Diyos dahil matalino siya. Tandaan niyo ah. Kaya nga po sabi rito sa 1.8 ng Gawa, dapat po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa Pag tinanggap niyo ang kaloob ng Espiritu Santo ng inyong mga kasalanan, kaya lang, huwag na kayong uulit sa pagkakasala. Pagkatapos nyo makilala katotohanan, huwag na kayong magkakasala pa dahil papatayin niya kayo talaga. Tandaan nyo ah. Kaya po itong aming pong pinapangaral sa inyo, para huwag na po kayong mailigaw ni numan. Talaga, inaakay ko yan kayo. Inaakay po namin Inaakay kayo ko sa lang kayo matuwid sa na wasto. daan. Sa kung Hindi ko saan kayo po naroon ng hinatulan. Diyos. Pinupulaan ko lang kayo ang inyong kamalian para ituwid niyo ito. Dahil ako rin ang magbibigyan ng daan ng pagtutuwid para sa inyo. Kaya nga po lumabas na po ang tunay na sugo ng Diyos sa ating panahon ngayon para lumiwanag na po ang ating pong sanlibutan. Dahil ang bagong utos ni Kristo, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Kaya Kayo, kapwa ko kayo eh. Kaya po itong ginagawa ng pastor namin sa inyo bilang paghahayag ng mga katotohanan. Mahal po namin kayo at ayaw namin na kayo'y mapahamak ang Talaga? mga kaluluwa Naalala sa ko po kung ng saan kayo impyerno. pupunta. Impyerno kayo kung di kayo magsisi. Tandaan nyo. Kaya po hanggang dito na lamang po ang aming pong paghahayag at ito pong huling mensahe po natin. O, dadagdagan ko pa yan. Basta magtanong kayo ha. Ang ating pong huling mensahe galing po sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 2, talatang 9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadilimang ito. Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Or, ang karangalan ng Diyos ay yung sabayin nyo siya sa Espiritu at katotohanan. Tandaan nyo ha. Kaya po yung amin pong ipinahayag sa inyo ay mga kaliwanagan po yan upang lumakad na po kayo sa kaliwanagan at hindi po sa kadiliman. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ito ang address ko sa inyo, eksklusibo sa inyo. Eksklusibo sa inyo, mga Catholic defender ha. Para magtigil-tigil na kayo sa kadedepensa sa mali. Maraming salamat po. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay atin, kapangyarihan at karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po.